Napakahalaga ng ulan sa isang lugar, hindi lang para sa mga tanim o ilog, kundi para na din sa buong ecosystem at kabuhayan ng tao. Pero alam mo ba na merong mga lugar sa mundo na hindi inuulan o hindi man lang napapatakan ng ulan sa loob ng ilang dekada? Oo, at sa video na nga na ito ay narito ang 10 sa mga lugar na hindi inuulan. Pero bago yan ay paki-like at subscribe naman po. Malaking bagay na po yan sa aming mga content creator. Salamat po. At ngayon simulan na natin. Number 10. The Dry Valleys of Antarctica. Isang lugar sa pinakailalim ng mundo ang halos hindi na nadadampian ng ulan o niebe. At hindi ito exaggeration. Ito ang McMurdo Dry Valleys sa Antarctica. Dito may mga bahagi raw na hindi pa nakakatikim ng ulan o niebe sa loob ng milyong taon. Oo, milyong taon. Makikita ito sa Southern Victoria Land, sa kanlurang bahagi ng McMurdo Sound. At kung iniisip mong puro yelo lang sa Antarctica, ibang-iba ito kasi ang mga lambak dito ay walang niebe o yelo sa ibabaw. Para kang napunta sa ibang planeta. May 3 pangunahing lambak sa lugar, Taylor Valley, Wright Valley at Victoria Valley. Pero ang tanong, bakit sobrang tuyot? Ang sagot, katabatic winds. Ito ang malamig, mabigat na hangin mula sa polar plateau na bumabagsak pababa sa mga lambak. Kapag bumagsak ito, tinutuyot agad ang anumang moisture sa lupa at hangin. Kaya walang chance ang ulan o niebe na manatili. Ang resulta, isang napakatuyong polar desert na halos walang precipitation, mas mababa pa sa 10 mm kada taon. At sa ibang bahagi, literal na zero. Pero kahit ganon, hindi totally walang buhay. Sa ilalim ng lupa at sa mga nagyayelong lawa gaya ng Lake Fryxell at Lake Vanda, may mga microscopic organisms na nakakasurvive. Nabubuhay sila sa natutunaw na yelo mula sa mga glacier tuwing maikli at bahagyang mainit na tag-init ng Antarctica. Dahil walang ulan at halos walang organic material, nananatiling buo ang sinaunang anyo ng lupa rito. Para itong time capsule ng daigdig, kaya't favorite itong puntahan ng mga siyentipiko. Sa tag-araw may mga temporary science camps mula sa US at New Zealand. Pero mahigpit ang patakaran, bawal magkalat o makasira sa sensitibong ecosystem. Isipin mo, may mga lupain sa Earth na sobrang tuyot, walang ulan, pero buhay pa rin ng ilang nilalang. Ang dry valleys ng Antarctica ay hindi lang isang kakaibang tanawin, para itong bintana sa nakaraan ng ating planeta at baka maging susi rin sa mga hinahanap nating sagot sa ibang mundo. Number 9. The Blazing Lut Desert of Iran. Tilapugon sa gitna ng disyerto, ito ang Lut Desert ng Iran o mas kilala sa lokal na tawag na Dasht-e-Lut. Isa ito sa pinakamainit at pinakatuyong lugar sa buong mundo. Matatagpuan sa timog bahagi ng Iran, sinasakop nito ang humigit kumulang 51,000 square kilometers. Pero ang talagang nakakagulat, may mga bahagi sa gitna ng disyertong ito na ni minsan hindi pa naitalang umulan. Ayon sa mga pag-aaral ng NASA at ground monitoring, sa isang bahagi ng disyerto na tinatawag na Gandomberian Plateau, umabot ang surface temperature sa mahigit 70 degrees Celsius, katumbas ng 158 degrees Fahrenheit. Isipin mo na lang, mas mainit pa ito kaysa sa loob ng oven. Bukod sa init, wala ring halos kahit anong moisture ang hangin dito. Dahil nasa likod ito ng Zagros Mountains, nasa tinatawag na rain shadow ang Lut Desert. Kaya ang ulan ay hindi man lang makalusot papunta rito. Wala ring malapit na karagatan o lawa, kaya bihira ang ulap at halos imposibleng umulan. Ang itsura ng disyerto ay tila ibang planeta. May mga itim na lava rocks, sand dunes, salt flats at mga kakaibang formasyon ng lupa na tinatawag na yardangs, mga ridge na inukit ng hangin sa pagdaan ng panahon. Wala kang makikitang bakas ng tubig. Kahit lupa ay halos patay. Walang microbial life sa mga pinakagitnang bahagi. Wala ring permanenteng nakatira rito. Ang ilang nomadic groups na makikita malapit sa gilid ng disyerto ay umaasa sa malalayong balon para sa tubig. Sa sobrang matindi ng kondisyon dito, ginagamit ang Lut Desert bilang test site ng mga siyentipiko para pag-aralan ng ibang planeta gaya ng Mars o Venus. Oo, ganun siya ka-extreme. Sa mga lugar na tulad nito, makikita natin kung gaano kahalaga ang klima at heograpiya sa paghubog ng lupa at sa pagtakda kung saan posibleng mabuhay ang isang nilalang. Number 8. The Ica Desert in Peru. Kung may disyerto sa Peru na halos hindi pa nadadapuan ng ulan sa loob ng napakahabang panahon, ito na yun ang Ica Desert. Parte ito ng mas malawak na Sechura Desert na nasa southern coast ng Peru.
May ilang gilid ng disyerto na paminsan-minsan ay tinatamaan ng kaunting hamog o moisture, pero sa mismong gitna, wala. Literal na walang ulan sa loob ng dekada. At ayon sa mga eksperto, baka daan-daang taon na rin ang lumipas mula nang magkaroon ng tunay na buhos ng ulan sa ilang bahagi nito. Paano ito nangyayari? Ang dalawang salarin, ang malamig na Humboldt Current sa karagatan at ang matatayog na bundok ng Andes sa inland. Dahil sa lamig ng current, hindi nakakabuo ng ulap sa himpapawid. Samantala, hinaharangan naman ng Andes ang anumang mamasa-masang hangin mula sa Amazon. Sa madaling salita, doble ang harang, kaya sobrang tuyo ang hangin. Pero kahit ganito katindi ang klima, may mga sinaunang sibilisasyon na namuhay dito. Ilan sa kanila ang Paracas at Nazca cultures. Sila ang gumawa ng mga irrigation system na tumulong para mabuhay sa ganitong kondisyon. At syempre, dito rin natin makikita ang misteryosong Nazca Lines. Malalaking guhit sa lupa na tumagal ng mahigit 1,500 years dahil hindi ito binubura ng ulan o hangin. Sa ngayon, umaasa ang modernong agrikultura sa mga patubig, kanal at underground aquifers, hindi sa ulan. Dito tinatanim ang mga grapes, asparagus at cotton. Pero karamihan sa tubig na ginagamit ay galing pa sa ilalim ng lupa o mula sa mga lumang reservoir, hindi mula sa ulan. Ang gitnang bahagi ng disyerto ay halos walang gamit para sa agrikultura, kaya nananatiling underdeveloped. May ilang weather stations na nagbabantay sa lugar at kinumpirma nilang taon-taon ay halos zero ang rainfall. Minsan may coastal fog na tinatawag na garua na pumapasok sa lugar, pero bihira itong bumuo ng totoong ulan. Kaya't nananatiling tuyong-tuyo ang malalawak na bahagi ng disyerto. Walang ilog, walang sapa, walang bakas ng tubig. Kung gusto mong makita kung paano ang isang lupaing walang ulan ay nabubuhay dahil lang sa galing ng sinaunang tao at diskarte sa tubig, ang Ica Desert ang malinaw na halimbawa. Number 7. The Rub al Khali, Empty Quarter, Arabian Peninsula. Ito na ang pinakatagong paraiso ng buhangin, ang Rub al Khali o mas kilala bilang The Empty Quarter. Isa ito sa pinakamalawak at pinakatuyong disyerto sa buong mundo. Sumasaklaw ito sa mga bahagi ng Saudi Arabia, Oman, United Arab Emirates at Yemen. Ang gitnang bahagi ng Rub al Khali ay nakakabigla. May mga lugar dito na dekada ng walang ulan. At kahit umulan man, sobrang kaunti na halos walang epekto sa lupa o tanawin. Ayon sa mga pag-aaral, taon-taon ay mas mababa pa sa 2 mm ang average rainfall dito. Sa ibang taon, zero talaga. Bakit ganito? Una, dahil nasa ilalim ito ng subtropical high pressure belt, isang natural na sistema sa atmosphere na pumipigil sa pagbuo ng ulap. Pangalawa, wala itong malapit na karagatan na pwedeng pagkunan ng moisture. Pangatlo, walang malalaking bundok sa paligid na pwedeng mag-trigger ng pag-ulan. Kaya ang resulta, napakatinding init, matinding evaporation at palagiang tuyong hangin. Ang tanawin dito ay parang dagat ng buhangin. Mga sand dunes na umaabot sa mahigit 250 meters ang taas. Sa pagitan ng mga buhangin, may mga salt flats at sabkas. Ito yung matitigas na lupa na nabubuo kapag ang kakaunting tubig ay natutuyo agad at nagiiwan ng mineral deposits. Walang ilog, sapa o permanenteng tubig sa gitna. Halos walang halaman. Kung meron man, yun ay maliliit na shrubs o damo na tumutubo lang sa mga gilid ng disyerto kung saan bahagyang tumataas ang water table. Ang mga hayop, bihira rin. Karamihan ay mga reptile, desert foxes o mga migratory animals na sanay sa mahahabang tagtuyot. Historically, ang Rub al Khali ay halos hindi mapasok ng tao, maliban na lang sa ilang Bedouin nomads na sanay sa paglalakbay dito. Kahit ngayon ang mga pumapasok ay kadalasang may kasamang oil exploration team o modernong convoy na may full logistic support. Walang permanenteng naninirahan sa pinakagitna. Ang Rub al Khali ay tunay na simbolo ng isang lupaing halos di na alam ang pakiramdam ng ulan. Isang lugar na nilikha ng kalikasan para maging saksi sa kung paano kayang mabuhay o hindi mabuhay ang mundo sa sobrang kakulangan ng tubig. Number 6. Death Valley, California. Welcome sa isa sa pinakatuyong lugar sa buong Amerika, ang Death Valley sa Eastern California, malapit sa Nevada border. Kilala ito bilang ang pinakamainit na lugar sa buong mundo, pero ang hindi alam ng marami, may mga bahagi rin dito na halos walang patak ng ulan sa loob ng maraming taon. Sa kabuuan, ang Death Valley ay nakakatanggap ng humigit kumulang 50 mm ng ulan kada taon. Pero sa ilang partikular na lugar tulad ng Badwater Basin at Furnace Creek, may mga taon talaga na zero.
walang ulan na naitala kahit isang beses. Ano ang dahilan ng sobrang katuyuan nito? Geographic at atmospheric factors ang may sala. Ang valley ay nasa likod ng apat na magkakasunod na mountain ranges, Sierra Nevada, Argus, Panamint at Black Mountains. Kapag may moist air mula sa Pacific Ocean, pinipilit nitong umakyat ang hangin pataas sa mga bundok. Kaya habang paakyat, bumababa ang temperatura at nabubuo ang ulan. Pero sa bawat bundok na tinatawid, nababawasan ng moisture. At pagdating ng hangin sa Death Valley, tuyo na ito. Wala nang natitirang ulan. Ang mismong basin ng Death Valley ay nasa 86 meters below sea level, ang pinakamababang punto sa buong North America. Dahil dito parang pinapainit ng araw ang isang napakalalim na kawali, kaya kahit umulan man, mabilis din itong nag-i-evaporate o sinisipsip ng tuyong lupa. Ang landscape dito ay binubuo ng malawak na salt flats, gravel plains, sand dunes at alluvial fans. Sa Badwater Basin halimbawa, napakadalang ng ulan at kung sakaling may tubig man, ilang oras lang ay mawawala na ito. Kaunti lang ang mga halamang nabubuhay dito gaya ng creosote bush, salt bush at desert holly. Lahat sila ay sanay sa sobrang alat at kakulangan sa tubig. Pero kahit tinawag na Death Valley, hindi ito totally patay. May mga insekto, reptile at maliliit na hayop na native at naka-adapt na sa matinding kondisyon dito. May mga tao rin pero limitado lang sa mga turista at empleyado ng National Park. Dati, may ilang mining operations noong early 20th century pero ngayon, halos walang permanenteng naninirahan sa mga pinakaarid na bahagi. Sa mga taon tulad ng 1929 at 1953, wala talagang ulan na naitala sa Furnace Creek. At kahit ngayong 21st century, may mga sunod-sunod na taon na sobrang tagtuyot pa rin. Sa madaling salita, habang hindi man completely rainless ang buong Death Valley, ang ilang bahagi nito ay sobrang lapit na. Kaya't isa ito sa mga pinakamainit, pinakatuyo at pinakahindi umuulan na lugar sa buong Western Hemisphere. Number 5, Atacama Desert, Chile. Kung may lugar sa mundo na halos kapantay ng Mars, pagdating sa katuyuan, ito na yun, ang Atacama Desert sa hilagang bahagi ng Chile. Hindi lang ito basta disyerto. Ito ang isa sa mga driest non-polar regions sa buong planeta. Sa ilang bahagi, lalo na sa paligid ng bayan ng Yungay at sa gitnang bahagi malapit sa Antofagasta, may mga lugar na walang naitalang ulan sa loob ng daan-daang taon. Ayon sa ilang pag-aaral, may bahagi ng Atacama na hindi pa raw nadadaluyan ng makabuluhang ulan sa loob ng halos 500 years. Ang dahilan, triple threat ang pinagsama-samang factors dito. Una, nasa likod ito ng napakatataas na Andes Mountains, kaya't hindi nakakapasok ang moist air mula sa silangan. Pangalawa, malamig ang hangin sa Pacific Coast dahil sa ocean currents, kaya nababawasan ang moisture sa atmosphere. Pangatlo, may high pressure system sa South Pacific na lalong nagpapababa ng chance ng pag-ulan. Dahil dito, naging playground ng mga scientist ang Atacama. Ginamit na ito ng NASA bilang test site para sa kanilang Mars rovers at instruments dahil sa sobrang tuyo, alat ng lupa at kawalan ng biological activity, halos Mars level na talaga. Sa sobrang extreme, may ilang lugar sa Atacama na tinatawag ng sterile zones. Walang halaman, walang hayop, walang mikrobyo. Pero hindi ibig sabihin ay walang buhay sa lahat ng bahagi. May mga microscopic life forms na nabubuhay sa mga lupaing may asin at sa mga baybayin kung saan pumapasok ang tinatawag na Camanchaca fog, may mga halaman na kayang sumipsip ng moisture mula sa ulap. Gamit ang fog collection systems, may ilang lokal na komunidad na nakakasurvive kahit sa kaunting tubig mula sa fog lang. Gumagamit sila ng malalaking mesh nets na nangongolekta ng tubig mula sa hamog na ginagamit sa pang-araw-araw na buhay o maliit na pagtatanim. Karamihan sa mga bayan gaya ng Antofagasta at Calama ay nasa gilid lang ng disyerto at umaasa sa tubig mula sa ibang rehiyon. Ang mga dating mining towns sa gitna ng disyerto ay naging ghost towns na matapos ang nitrate boom noong 19th century. Pero hanggang ngayon active pa rin ang pagmimina ng copper at lithium sa paligid. Ang central core ng Atacama ay nananatiling hindi tinitirhan. Isang living proof na kapag nagsama ang heograpiya at klima, kayang likhain ang isang lugar na literal na walang ulan sa loob ng daang-daang taon. Number 4. The Sahara Desert, Northern Africa. Kapag narinig mo ang salitang Sahara, unang pumapasok sa isip ang malalawak na buhangin, matinding init at walang katapusang disyerto.
At totoo nga, ang Sahara Desert sa Northern Africa ay sumasaklaw sa mahigit 9 million square kilometers. Kaya ito ang pinakamalaking mainit na disyerto sa buong mundo. Bagamat may ilang bahagi sa southern fringe ng Sahara na nakakatanggap ng kaunting ulan tuwing tag-ulan, iba ang kwento sa gitnang bahagi. May mga rehiyon dito na literal na walang ulan sa loob ng maraming taon o kahit dekada. Isa na rito ang Tanesroft Basin na nasa hangganan ng Algeria at Mali. Tinagurian itong Land of Terror dahil sa sobrang tindi ng tagtuyot. Walang halaman, walang permanenteng tubig at walang naninirahan. Ayon sa ilang weather stations, may mga lugar dito na mahigit 20 taon nang walang naitalang ulan. Wala rin itong malapit na karagatan o bundok na pwedeng pagmulan ng moisture o orographic rainfall. Kaya tuloy-tuloy ang pagkatuyot. Hindi lang Tanesroft ang matindi. Ang Libyan Desert na sumasakop sa northeastern Chad, western Egypt at Libya ay isa rin sa pinakatuyong lugar sa buong planeta. Sa ilang bahagi, mas mababa pa sa 2 mm ang rainfall kada taon at sa ibang taon wala talaga. Sa mga lugar gaya ng Kufra sa Libya at Dakla sa Egypt, may mga taon na zero rainfall ang naitala. At ayon sa archaeological studies, ang ilang bahagi ng disyertong ito ay nanatiling tuyong-tuyo sa loob ng libu-libong taon. Ang lupa dito ay binubuo ng gravel, buhangin at matitigas na batong plato. Wala kang makikitang sariwang bakas ng tubig, yung tinatawag na mga wadi o tuyong ilog. Parang fossil na ng mga sinaunang daluyan ng tubig na hindi na muling ginising ng ulan. Wala rin kahit mga damong ligaw sa pinakagitna. Sa sobrang tindi ng kondisyon, halos wala kang makikitang tao rito maliban sa ilang nomadic groups o mga researcher. Wala ring taniman o infrastruktura at imposibleng mabuhay dito kung walang supply ng tubig mula sa labas. Pero ayon sa satellite images at mga geological records, may panahon daw noon, libu-libong taon na ang nakaraan, nabasa pa raw ang Sahara. May mga lawa, may mga halaman at may mga naninirahan. Ngunit ngayon ang mga tuyot nitong bahagi ay nagsisilbing lab laboratory para sa mga scientists. Dito nila pinag-aaralan kung paano lumalaki o lumiit ang mga disyerto sa paglipas ng panahon. At dahil sa sobrang tuyo, ginagamit din itong comparison site sa kondisyon ng Mars. Number 3. The Namib Desert, Namibia. Ang susunod nating entry ay hindi lang basta tuyot, ito raw ang pinakamatandang disyerto sa mundo. Welcome sa Namib Desert ng Namibia. Matatagpuan ito sa kahabaan ng Atlantic Coast sa Southwest Africa. Bagamat may coastal fog na pumapasok mula sa dagat, ang totoong ulan sa Central Namib halos wala. May mga lugar sa gitna na dekada na ang lumipas. Walang naitalang kahit isang patak ng ulan. Ano ang dahilan ng ganitong kondisyon? Isa sa mga salarin ay ang Cold Benguela Current sa karagatan. Dahil malamig ang hangin mula rito, hindi ito nakabubuo ng ulap. Dagdag pa ang hugis at lokasyon ng disyerto na mas lalo pang nagpapababa ng chance ng pag-ulan. Sa ilang panloob na bahagi ng Namib, ang average rainfall ay mas mababa pa sa 2 mm kada taon. At minsan kahit yung kaunting ulan na yan ay hindi pa rin dumarating. Pero kahit ganoon nakakagulat, may mga hayop at halamang nabubuhay pa rin dito. Paano? Ang sagot, fog. Oo, hamog. Ang coastal fog ay pumapasok hanggang 100 kilometers inland at nagbibigay ng sapat na moisture para sa mga nilalang na marunong manghuli ng hamog. May mga beetle na gumagamit ng katawan nila para kolektahin ang moisture mula sa fog. May halaman gaya ng welwitschia at mga fog harvesting lichens na sanay sa buhay na walang ulan pero may hamog. Ang Central Namib ay tahanan ng ilang iconic na tanawin tulad ng Sossusvlei at Deadvlei, mga lugar na kilala sa sobrang pulang buhangin at tuyong salt and clay pan. Ang mga sand dunes dito ay kabilang sa pinakamataas sa buong mundo at ang hugis nila ay gawa ng hangin, hindi ng tubig. May mga tuyong ilog gaya ng Chao-Chab River pero sa halos buong taon wala itong tubig. Napupuno lang ito kapag may bagyong nanggagaling sa malalayong kabundukan. Kaunti lang ang taong naninirahan sa pinakatuyot na bahagi ng Namib. May ilang indigenous groups gaya ng Tapnar people na naninirahan malapit sa mga ilog o bukal. Pero ang mga modernong pasilidad ay limitado sa ilang research station, conservation posts at tourist lodges. Sa madaling salita, ang Namib Desert ay isa sa mga pinakapambihirang halimbawa ng lugar na halos walang ulan. Pero may buhay, salamat sa himala ng hamog.
Number 2, the Uweinat Plateau, Libya, Egypt, Sudan border. Sa pinakatagong sulok ng Sahara Desert, may isang lugar na halos walang nakakapasok at halos walang ulan kahit kailan. Ito ang Uweinat Plateau o Jebel Uweinat, isang napakalawak na granite massif na nakapuwesto sa pagitan ng Libya, Egypt at Sudan. Ito ay isa sa mga pinaka-isolated na rehiyon sa buong Afrika. Hindi ito binubuo ng karaniwang buhangin gaya ng ibang disyerto. Bagkus, ang tanawin dito ay puro solidong bato, matatarik na taluktok at mga kakaibang plato. At higit sa lahat, wala itong ulan. Hindi lang isang taon o isang dekada. Ayon sa satellite data, 0 mm ang average annual rainfall nito sa napakaraming taon. Bakit ganito katindi ang tagtuyot? Una, sobrang layo nito sa anumang karagatan. Mahigit 1,000 kilometers ang distansya. Pangalawa, wala itong access sa mga monsoon or storm systems. At pangatlo, nasa ilalim ito ng tinatawag na subtropical high pressure zone na pumipigil sa pagbuo ng ulap. Kaya kahit may bagyong dumarating sa paligid, hindi ito umaabot sa mismong plato. Walang ilog, walang bukal, at walang surface water. Kahit ang mga wadi o tuyong ilog ay matagal nang patay, walang dinadalang tubig sa loob ng libu-libong taon. Ang erosion dito ay hindi galing sa ulan, kundi sa matinding hangin na kumikiskis sa granite sa loob ng mahabang panahon. Wala rin halos vegetation, walang damo, walang shrubs at tiyak na walang halaman na tumatagal sa ganitong klaseng tagtuyot, literal na tuyong disyerto. Pero kahit parang walang buhay ngayon, may bakas ng nakaraan. Noong early 20th century, nadiskubre ng ilang explorer ang prehistoric rock art sa loob ng mga kuweba ng Jebel Uweinat. May mga guhit ng giraffe, ostrich at mga tao, pruweba na mahigit 8,000 years ago. Ang lugar na ito ay basa, luntian at may mga naninirahan. Ito ang panahon ng tinatawag na African Humid Period, isang yugto kung kailan mas basa pa ang Sahara. Ngayon ang mga guhit na ito na lang ang paalala na ang klima ay kayang magbago. Mula luntiang paraiso tungo sa tuyong bangin. Mahirap puntahan ang lugar. Walang kalsada, walang bayan at kahit mga tourist camp ay wala. Ang mga pumupunta lang dito ay mga geologists, archaeologists at matitinding adventure researchers. Kailangan mong dalhin lahat, tubig, gasolina, communication gear at food supplies. Ngayon limitado na rin ang access dito dahil sa proximity nito sa mga border zones ng Egypt at Libya at dahil na rin sa pagiging sensitibo ng mga archaeological site. Ang Uweinat ay tunay na simbolo ng isang disyertong walang ulan sa kasaysayan ng modernong panahon, pero may malalim na koneksyon sa klima ng nakaraan. Number 1, Arica, Chile. Ngayon balik tayo sa Chile at sa pagkakataong ito, hindi bundok o disyertong gitna, kundi isang buong lungsod. Ang Arica ay isang coastal city sa northern Chile, malapit sa hangganan ng Peru. At ito ang pinakatuyong lungsod na tinitirhan sa buong mundo. Ayon sa mga historical records mula 1903 hanggang 1918, ang average annual rainfall dito ay 0.76 mm lang. Sa ilang taon, wala talagang ulan, kahit isang patak. Hanggang ngayon, ang taunang ulan ay halos hindi pa rin umaabot ng 1 mm. Paano nabubuhay ang isang lungsod na halos walang ulan? Ang sagot, Humboldt Current at Andes Mountains. Ang malamig na dagat sa Pacific ay nagpapalamig ng hangin kaya hindi ito nakabubuo ng ulap. Sa kabilang banda, hinaharang naman ng Andes Mountains ang moisture mula sa Amazon. Kaya ang Arica ay nasa tinatawag na double rain shadow. Wala nang natitirang moisture mula sa magkabilang panig. Pero sa kabila ng tagtuyot may higit 200,000 na tao ang naninirahan sa Arica. Paano sila nabubuhay? Sa diskarte. Ang tubig ay nanggagaling sa malalayong aquifers, ilog mula sa kabundukan at modernong desalination ng tubig dagat. Hindi sila umaasa sa ulan. Kaya lahat ng agrikultura sa paligid ay ginagamitan ng irrigation. Maging ang mga bahay dito, karamihan walang rain gutter kasi wala namang ulan. Walang mga drainage systems sa kalsada. Hindi kailangan. Pero may ganda ring dala ang sobrang tagtuyot. Dahil sa tuyong klima, preserved ang ilang archaeological artifacts. Isa na rito ang mga Chinchorro mummies, ang pinakamatandang artificially mummified human remains sa mundo. Nabuhay sila libo-libong taon na ang nakalipas at napanatili ang katawan dahil sa tuyong hangin ng Arica. Paminsan-minsan, pumapasok ang fog mula sa dagat, tinatawag itong kamantsaka. Hindi ito ulan pero nagbibigay ng konting moisture na sinasamantala ng ilang halaman at hayop na adapted na sa fog harvesting. Dahil sa sobrang init at walang ulan, naging research hub ang Arica.
para sa mga eksperimento sa solar energy at mga desert studies. Napaka-ideal ng kondisyon dito para sa long-term outdoor testing. Ang Arica ay patunay na posible ang buhay kahit halos walang ulan. Isang modernong lungsod na natutong umangkop sa sobrang kakulangan ng tubig at nananatiling isa sa pinaka-ekstremong lugar sa mundo na may buhay.